Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, official na nga babalik ang former Defensive Player of the Year Draymond Green sa Golden State Warriors matapos ang masuspinde dahil sa kanyang intentional hit kay Jusuf Nurkic. Ang Warriors nga ay may record na 18 wins and 21 losses at 8 wins and 8 losses naman sa mga games na hindi siya nakapaglaro. Kailangan nga ng Warriors ng boost especially sa kanilang depensa. Sila nga ang 29th defensive team sa NBA. Tanging Detroit Pistons nga ang may mas mahina na depensa sa kanila. Sa last 6 games ng Warriors, ang 5 dito ay umiskor ang kabilang team ng mahigit 70 points sa first half. Definitely makakatulong dito si Draymond Green. Hindi ko na nga alam kung matalo pa ang Warriors bukas sa pagbabalik ni Draymond mga kaibigan dahil kalaban nga nila ang Memphis Grizzlies na may injured na Steven Adams, Brandon Clark, Ja Morant, Marcus Smart at ngayon ay inanunsyo na din na out si Desmond Bane ng 6 na linggo o higit pa dahil sa ankle sprain. So heavy favorites kang Warriors patungo sa game na ito and rightfully so. Ang Warriors ay sentro nga sa usapan ng madaming trade rumors. Ayon sa The Athletic at kay Woj ng ESPN ay lahat sa Warriors ay tradable bukod na lamang kay Stephen Curry. Siya lang nga ang pangalan na hindi pwedeng masama sa usapan ng trade sa lineup ng Warriors. Sa palagay nyo ba ay magkakaroon ng malaking impact ang pagbabalik ni Draymond Green sa Warriors o kailangan talaga nilang gumawa ng trade upang hindi masayang ang season na ito para kay Stephen Curry? Habang NBA legend naman at Hall of Famer Dwayne Wade ay inanunsyo na gagawa nito ng statwa sa labas ng Miami Heat Arena. Ito nga ay well-deserved mga kaibigan para kay D-Wade. Hindi man siya nagwagi ng regular season MVP, siya ay widely considered bilang ang third best shooting guard of all time sa likod lamang ni Kobe Bryant at Michael Jordan. Hawak na din ng iba't ibang Miami Heat records at 3 beses din nga siya nagkampiyon sa franchise na ito. At bagamat mas mataas ang all-time ranking na LeBron James kaysa sa kanya, siya nga ang considered ng madami bilang greatest Miami Heat player of all time. Inaasahan na ilalabas ang kanyang statwa sa fall ng 2024, so mga bandang September, October o November nga yan. Sa kanyang 15 years sa Miami Heat, siya ay nag-average ng 22.7 points, 5.6 rebounds and 4.7 assists per game sa 978 games na sa team na ito. Ang former MVP Russell Westbrook naman ay nababatikos ngayon dahil siya nga naunguna ng pagtawanan ng Clippers bench ang airball free throw ni Rudy Gobert. Nauna nga daw ang yabang nito at yun tuloy natalo sila ng Minnesota Timberwolves kung saan isa sa mga nagpahirap sa kanila ay ang 18 points, 15 rebounds and 4 blocks si Rudy Gobert. At sa final play nga ng game ay nagbintis pa ang wide open layup ni Westbrook. Hindi din natuwa ang mga fans na madalas nga magreklamo si Westbrook kapag binabatiko siya ng mga fans dahil sa kanyang maalat na shooting kung saan madalas ang airball at minsan ay tuktok lamang ng backboard ang tinatamaan nito. Ngunit kung makatawa nga daw ito kay Gobert ay grabe. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!